Magandang araw po sa ating lahat. Sa huling araw po ng ating pag-aayuno, ito po ay pinamagatang tugon sa hiling. So, tayo po ay magsimula sa ating panalangin. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na binigyan niyo po kami ng opportunity, Lord God, na mag-aral ng inyong salita. Nawa po ay buksan niyo po ang aming puso't isipan na ihanda niyo po kaming i-accept, Lord God, yung salita or mensaheng nais niyo pong iparating sa amin. At nawa po ay kayo po ay maging sentro sa araw na ito, Lord God. At gayon din po ang mensaheng nais niyo pong iparating sa amin, Lord God. I praying po na ito po'y aming maisabuhay, Lord God, na hindi lamang po ito maging salita na nakatanim po sa aming isipan, bagkus ito'y aming maging action, Lord God, sa aming buhay. And pinagpe-pray ko rin po, Lord God, na kami po'y inyong ingatan, ilayo po sa anumang pong kapahamakan. And we cast out all the works of the enemies, Lord God. Sa iyo lamang po namin itinataas ang lahat ng ito. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. So, tayo na po at magsimula. Basahin po natin ang tatlong pagsasalin sa 1 Chronicles chapter 4 verse 10. Sa NIV version, and God granted his request. Sa MBB version naman po, at ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Sa Macdaniel, and God granted him that he requested. Sa ating next slide, ating alamin ang salitang granted. So, ang salitang granted po sa Hebrew nangangahulugang to come, to enter, to bring, and to pass. Ibig sabihin, it is something na may impart sa life mo. So, kapag tinugon ng Diyos ang ating panalangin, hindi lang ito basta natupad, ngunit ang ating mga panalangin ay naging patunay ng kanyang presensya, kapangyarihan, at pagmamahal. At tanda rin po ito ng relasyon niya sa atin. Kung titingnan natin ang salitang granted ay hindi basta ibinigay lang. Sa Hebrew po, ito po ay isang salitang nagpapakita na ang Diyos mismo ang kumikilos at pumapasok sa isang sitwasyon para isakatuparan po yung kalooban niya po para sa atin. And hindi po ito simpleng salita na hear what you ask for, but ito po yung panalangin na may connection sa ating Panginoon. And at the same time po, ito din po ay merong patience na maghintay sa tamang panahon po. So sa next slide po, why did God grant his prayer? So first po, he prayed humbly. 'Di ba po sa kanyang panalangin ay hindi siya nag-atubiling lumapit sa Diyos. At the same time po, hindi siya nagmayabang. Because he knows kung sino ang kanyang lalapitan. Sa bawat isa po sa atin, nawa po ay matutunan na lumapit po sa ating Panginoon, na sa panahon po tayo'y nahihirapan, may mga pagsubok, at gayon din po na kapag po tayo ay nakalagpas sa ganoong sitwasyon, matutunan po natin na magpasalamat po sa Kanya. Ibig sabihin po na hingin natin sa Lord ang lahat ng ito sapagkat siya ay higit na marunong po kaysa sa atin. Kung sakaling humingi tayo ng mga bagay na hindi makakabuti sa atin, tiyak na hindi niya po yun ipagkakaloob sa atin. Sapagkat ang isang mapagmahal na ama po ay hindi niya gustong malagay po tayo sa sitwasyon na magdudulot po nito ay isang kapahamakan lamang. Sa second po is, he sought God not just give. So, Jabez did not treat God as a vending machine na kapag naghulog ka ng coins, instant may lalabas, but rather he called on God of Israel. Ibig sabihin, ang unang hinanap ni Jabez ay hindi ang pagpapala, kundi ang Diyos mismo. Na nagkaroon muna siya ng relasyon sa ating Panginoon bago siya um, humingi ng kanyang mga kahilingan. So his prayer was not just for a material thing,
but for God's presence. Sabi nga sa mga unang salita sa verse na ito na that your hand might be with me. Ang tunay na hangarin ni Jabez ay ang presensya ng Diyos, hindi lang ang provision. Inaamin niya na kahit palawakin pa ang kanyang teritoryo, wala itong saysay kung wala ang kamay ng Diyos na gumagabay sa kanya. So, ganun din po dapat tayo tumingin, yung perspective po natin sa ating panalangin na hindi po tayo tumingin lang sa pagpapala, kundi tumingin tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon. And the true prayer is not about getting things from God, but walking with God. Kapag ang Diyos ang una nating hinahanap, ang mga biyaya'y sumusunod ayon sa kanyang kalooban at panahon. So, dapat din po na i-acknowledge natin yung tulong ng ating Panginoon. So, sumunod po, his prayer aligned with God's will. Ang kahilingan ni Jabez na enlarge my territory ay hindi selfish ambition para sa lupa o personal na kapangyarihan, but sa mas malalim po na spiritual understanding. Ito ay panalangin po para sa expanded influence ng ating Panginoon. It is a way po na into a large territory para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kasabay nito, humingi rin po siya ng protection po laban sa kasamaan. Ipinapakita po dito na ang kanyang hangarin ay mananatiling holy kahit po na malawak po yung kanyang responsibility. That means ayaw niya ng blessing na nagpapalayo po sa ating Panginoon. And this prayer po is aligned with God's will, blessing with holiness, and growth with obedience, influence with integrity. Kaya ipinagkaloob po sa kanya ang kaya po ipinagkaloob ng Diyos ang panalangin ni Jabez sapagkat ang kanyang puso ay naayon hindi sa sarili niyang agenda, kundi sa layunin at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral, tinatawagan ko po si Teacher Erizel. Ayan, salamat po. So, next po is, he renounces past the meaning of his name po. So, sa pagpapatuloy po ng ating prayer and fasting, we focus on the story of Jabez po. So, alam naman natin na yung meaning behind this name po is the cause of pain or sorrow po. So, alam din po natin na hindi niya hinayaan na yung pangalan niya o yung past niya yung mag-define kung sino siya. Instead of that po, nanalangin po siya sa ating Diyos at hiniling niya na yung na alisin yung anumang curse na dala ng kanyang pangalan. So sabi nga po sa Proverbs chapter 18 verse 21 po na ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. So ibig sabihin po, may power yung salitang sinasabi natin o yung mga salitang binibitawan natin. Lalo na po yung mga paulit-ulit natin sinasabi o yung sinasabi natin patungkol sa sarili natin or sa ibang tao po. So, this story po ni Jabez is isang example sa atin na kung paano pwede natin i-counter yung mga negative words or yung mga declarations. So, ibig sabihin, yung story ni Jabez is nakatuon sa hindi lang sa sarili niyang kalakasan ng galing yun kundi sa pamamagitan ng pananalangin niya sa Panginoon at syempre yung pagtitiwala niya sa ating Diyos. Ayan po. So, next po is, he trusted in God's power. So, si Jabez po is, hindi po siya nagtiwala sa sarili niya at hindi din po siya nagpatalo sa circumstances ng buhay niya. So, he trusted in God's power po. So, alam niya na yung kapangyarihan po ng Diyos ay higit sa anumang struggles na kinakaharap niya that time po. At kung for example po, kung tayo po is nakakaranas po ng mga pagsubok sa panahon po ngayon, pinapahiwatig sa atin dito na tandaan natin
na gusto ng ating Diyos na tayo po ay pagpalain, na tayo po ay palawakin pa yung mga territory na meron tayo at ilayo po tayo sa anumang kapahamakan. So, handa po ang Diyos na tumulong sa atin lalo na po sa mga panahong tayo po ay nahihirapan. So, kapag po tayo ay nag-aayuno or nananalangin sa ating Panginoon, hindi po ito nasasayang. Tandaan po natin ito na nakikita at naririnig po ng Diyos na yung mga prayer po natin na ang Panginoon po ay kumikilos po siya sa tamang panahon. So, this story po or yung kwento po ni Jabez is paalala sa atin na kahit na nasa gitna po tayo ng mga trials, kapag kinakausap natin ng Diyos, binibigyan niya po tayo ng lakas at ng pag-asa po. So, ito po, sinasabi din po dito ni Jabez sa atin na magtiwala ka lang na may purpose pala yung bawat dasal na meron ka. And bandang huli, God will grant it po. So, ang pag-aayuno po is hindi lang siya tungkol sa pag-iwas natin sa pagkain. Ito po ay tungkol sa pag-aayos ng mga priorities natin in life. At mas mapapalalim pa yung pagtitiwala natin sa ating Diyos. That's why po na grant ng Panginoon yung prayer ni Jabez kasi si Jabez po meron po siyang faith, meron po siyang humility, at yung prayer niya po is God-centered po talaga. So, nawa po sa ating pagtatapos po ng ating pag-aayuno, nawa po is manatili sa ating puso at isipan po na yung ang Diyos po na tumugon kay Jabez ay siya rin pong Diyos na kumikilos po sa ating buhay na kahapon, ngayon at magpakailanman. So, ayun po, next po, meron po tayong 10 katanungan para po sa ating pagninilay po. So, pwede nyo po na-share yung mga sagot nyo po sa ating Diyos po sa pamamagitan po ng prayer o sa mga disciple group nyo po na meron po kayo or sa accountability partner nyo po. So, maaari niyo din pong isulat po yung mga sagot niyo po sa inyong mga notebook or maging personal testimony po ito ng bawat isa. So, take your time po na sagutan ito at hayaan po natin na ang Diyos po yung magsalita sa ating mga puso po. Ayun po. So, mag-share lang po ako ng isang katanungan po. So, sa number 4 po, ano yung natutunan ko mula sa panalangin ni Jabez tungkol sa tamang puso at pananaw sa panalangin? So, ayan po, para po sa akin, throughout our prayer and fasting po, natutunan ko po mula sa panalangin ni Jabez na tutugon yung Diyos sa mga dasal ng mga taong may tunay na pananampalataya. So, katulad po ni Jabez, which is tayo din po, kailangan natin na mag-pray ng may buong pananampalataya na meron tayong mapagkababang puso at matibay na pagtitiwala sa ating Diyos. Na hindi lang po pala important na maganda yung mga sinasabi natin or maganda yung mga salita na binibitawan natin sa prayer, ganyan po. Yung nagmamatter po talaga is yung pagtitiwala natin sa kung paano na yung plano ng Diyos sa buhay natin. So kahit sa tingin natin na parang hindi na sinasagot or hindi na natutupad ng Panginoon yung mga prayer natin, alam naman natin na hindi nasasayang yung prayer na yon because si God po, magmumove po siya or i-answer niya po yung mga prayer natin according po to His perfect timing. So, matuto lang po tayo na maghintay at matuto lang po tayo na magtiwala po sa ating Panginoon. Ayan po, sa ating pong next slide po, which is key takes away po. First po, we are not defined by our past. God is still writing our story po. So, sa ating day 1 po, ang title po ng ating day 1 is Hindi pa tapos ang istorya. So, sana po yung mga aral po na natutunan natin dito is na hindi yung past natin yung magde-define kung sino po tayo sa ngayon. Kahit na po na may pagkakamali tayo sa buhay o kahit po nahihirapan tayo, God is still writing our story po. Ang mahalaga po dito is patuloy po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Patuloy tayo na
magtiwala sa plano na meron siya para po sa atin. At wag po tayong kaagad susuko. Kasi sabi nga po, hindi pa tapos ang ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. So, ayun po, next po, use your influence to share God's word and impact lives. So, sa day 2 po natin, yung title po natin is Pagpapakalat ng Salita ng Diyos. So, nawa po, alam po natin na lahat po tayo ay may sphere of influence na sa pamilya po, sa mga friends po natin, sa school po, sa work, at katulad po ng ginagawa natin ngayon, kahit po online, mayroon po tayong influence. So, ginagamit po tayo ng Diyos para po maipakita ang kanyang love, yung pagmamahal niya para sa atin, na hindi lang yung words, kundi yung action din kung paano mag-work si God sa life ng bawat isa. That's why po, everyday po, may chance tayo na ma-share yung word niya o yung salita niya po. So, next po is God's guidance is stronger than our own strength. So, sa day trip po natin, ang title po is Makapangyarihang Kamay. So, nawa po na natutunan po natin na hindi po sapat yung sariling strength na meron po tayo. Kailangan po natin ng guidance ng Panginoon sa bawat decision natin sa buhay. So, kapag po tayo ay nagpe-pray or nagtitiwala sa ating Panginoon, kailangan hinahayaan natin na yung makapangyarihang kamay ng ating Diyos ang mag-lead po sa buhay po ng bawat isa. Ayan, next po is stay protected through prayer and the right relationship. So, para po sa ating day 4 po is, yung title po is, Iwaksi ang kasawian at kasamaan. Nawa po na tunan natin na kailangan talaga natin ng protection na nanggagaling sa ating Diyos laban po sa mga tukso at sa mga wrong influence po sa buhay po ng bawat isa. Kaya po mahalaga po talaga yung prayer natin na ipag-pray natin na tulungan tayo ng Panginoon na piliin yung mga tamang friends or yung mga tamang kasama natin sa buhay po. So, kapag po kasi si God ang sandigan natin, mas nagiging strong tayo kahit nasa gitna po tayo ng anumang challenges po ng buhay natin. Ayan po, para po sa ating last pong key takes away, God hears our prayer and answer them at the right time. So sa ating pong day 5 po, yung title po natin is Tugon sa Hiling po. So ang Diyos po is nakikinig po talaga siya at tumutugon po siya sa mga prayers natin po sa tamang panahon po. So kapag po tinutupad niya po yung mga prayers natin, may kasama po itong responsibility. So nawa po kapag po na-answer na po yung prayer natin, nawa po is gamitin po natin yung mga blessings na ito na hindi lang po para sa sarili natin, kundi para sa Kanya, para ma-glorify natin ang ating Panginoon at para din po matulungan yung iba. Ayun po, para po sa ating pagtatapos po, nawa po is dalhin po natin yung mga natutunan po natin mula po sa story po ni Jabez na let us remember na katulad po ni Jabez, wag po nating limitahan ng Diyos na kumilos po sa buhay natin. Kasi po ang Panginoon po is may mas magandang plano pa po sa buhay natin. At magpatuloy lang po tayo na magtiwala, na sumunod po, at maging liwanag para po sa ating Panginoon. At isurrender lang po natin yung mga bagay po na nahihirapan tayo para po ang Diyos po ang kumilos po sa buhay natin. At hindi lang po niya kasi babaguhin yung situation na meron kay. Ang babaguhin niya po is yung buong buhay po natin. So para po sa ating pagtatapos, samahan niyo po ako para po sa ating closing prayer po. Damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon po. Let us pray po. Hallelujah, Jesus Christ, O Lord. Thank you for being with us sa prayer and fasting po namin. Panginoon, Lord, habang tinatapos po namin ang aming prayer and fasting, we pray po na hindi po dito matatapos ang aming pagsunod sa inyo, O Lord. Tulungan niyo po kami na isabuhay po lahat po ng aming natutunan, na patuloy po namin kayong unahin, na patuloy po namin kayong pagkatiwalaan at sundin po ang iyong kalooban. Panginoon, linisin mo po ang aming mga puso at palakasin niyo po yung
pananampalataya na meron po kami sa inyo at gamitin niyo po kami bilang inyong instrumento, Panginoon, upang i-share yung word niyo po, O Lord. Panginoon, katulad po ni Jabez, O Lord, we declare na hindi kami malilimitahan ng aming nakaraan, Panginoon. Yung takot namin, yung mga kahinaan namin, Panginoon, we trust that your hand is upon us, O Lord, na ilayo niyo po kami sa anumang kasamaan, O Lord, na kayo po yung magsilbing gabay po sa buhay po ng bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagsama sa amin. O Lord, we surrender everything to you, Panginoon. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Ayan po, maraming salamat po sa pagsama sa amin since day 1 po ng ating prayer and fasting po. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat po, and God bless us all po, at see you all po every Sunday po. Thank you po.